Po, ang Arise and Shine Evangelistic Association ay patuloy na lumalaganap. So, meron na po tayong at least nasa 20 churches na po. At patuloy pa na ipanalangin ninyo. This coming, mamaya po pala, at around 3 o'clock, yung pong ating church sa Nagcarlan, Laguna, will be celebrating pang 5th year na po yata. No? So, ang team po nila ay, if God is with us, who can be against us? No? Fight, kumbaga sa the Lord God will fight for us. Kaya ito po'y pinangungunahan ni Pastor Jasper Mendoza. At mamaya rin po ay mag-o-ordain ng isa pa pong church, isa pa pong pastor doon sa Nagcarlan. Si Pastor Melvin Jan Lasara po ay o-ordain na po. So, to God be the glory at alam ko po na patuloy ang Diyos ay kikilos po sa inyong kalagitnaan. Patuloy niyo pong suportahan ang inyong Pastor Say, Pastor Sorel, ang kanya pong pamilya at ako po ay naniniwala na they were called by God to really serve you wholeheartedly. So, bago po yan, sige, tayo po ay manalangin. Father God in heaven, truly without you, we are nothing and we cannot do anything. God, right now, I hope and I pray that this message will really be upon the hearts and minds of your children here at Buenavista, Calamba. Dalangin ko po, maunawaan nila ang pagkakatawag mo. Ako po'y naniniwala na ang tinawag mo, Panginoon, ay magpapakasakdal. Lalo na dahil ikaw ay malapit nang bumalik. Kaya tulungan niyo po, Panginoon, ang mga kapatid kong naririto. Gayun din yung mga nakikinig sa online, O God. May you touch them, O God. At dalangin ko itong mga mensaheng ito. Hindi ko alam kung ngayon lang maririnig ng iba. But I do believe this message comes from you. In Jesus' name, amen. Okay, when we say optimize, ano ba ang optimize? No po? Ano ba ibig sabihin yan? Can anybody guess? Ano ba itong optimize? Ano po? So, baka mag-Google pa tayo. Ito na lang po. Pakibasa nga po natin. The meaning of optimize is to make us perfect, effective, or functional as possible. Perfect, effective, and functional as possible. So, dyan po tayo dapat patungo bilang mga Kristiyanong mananampalataya. At ako po'y naniniwala na ito yung dinesign ng Diyos para sa atin. That we may become, sabi nga, perfect, effective, or functional as possible. Alam niyo ang concern ni Apostol Pablo, pag binasa niyo po ang Colossians chapter 1, verse 21 to 22, and verse 28 to 29, Paul's concern is presenting everyone perfect in Christ. At alam ko po, yun din po ang puso ng inyong Pastor Say. Puso ng ating Pastor Eric. Puso po naming lahat ng mga pastor dito sa Arise and Shine. That we may present every one of you, each one of you, perfect in Christ. Kayo ba, yun din ang gusto ninyo? Bilang mga mananampalataya, maging sakdal at ganap para kay Kristo. Pag binabasa niyo po ang lahat ng mga greetings ni Paul to the perfect church in Colossians, to the perfect church in Thessalonican, in Romans, basahin niyo po yung chapter 1, kikita niyo po rito yung talagang, ito yung layunin, no po, ng Diyos at ng kanyang mga alagad. Questions. Can we live a holy and faithful Christian? Pwede ba tayong mabuhay na mga banal at tapat na Kristiyano? Sino po makapagsasabing itaas ang kamay?
tayong mamuhay na mga banal at tapat? Taas nyo nga po kamay nyo kung pwede. Bakit yung iba hindi pa sigurado? No, ho? So ano ba ang dahilan? Bakit hindi tayo nagiging banal? What are the reason? No po? Kung bakit tayo, sabi nga, hindi nagiging banal. Ano sa palagay nyo? Bakit ba hindi nagiging banal ang tao? Because of what? Sin. Pero pwede ba nating maiwasan ang kasalanan? Amen. Diba? So pwede tayong humantong doon sa tinatawag na banal na buhay. Ano ang dapat gawin upang maging banal? Siyempre, unang-una, talagang you surrender your life sa ating Panginoong Yesus. Para po sa hindi nakakaalam, ako po'y dating punong-puno ng kasalanan. Parang pag tinignan ko yung 10 Commandments, lahat po yata doon. Hanggang sa namumura ko ang Diyos, nagawa ko na po lahat. Pangangalunya, babae, bakla, halos lahat po yan nagawa kong nakasalanan. But to God be the glory. 1982, when God saved me doon sa loob ng bilangguan, nakita ko yung pagbabago ng aking buhay. Hanggang ngayon, 1982 po ako na-saved. 1982 po ibinigay yung buhay ko sa ating Panginoon. Pagmumura sa magulang, grabe po ako noon. Pag nanakaw, kayang punuin itong ninakaw ko nung ako'y kabataan bago pa po ako makulong. Pero, yun nga, ano ang dapat gawin upang maging banal? Ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon, lakaran mo ang sinasabi ng banal na kasulatan. Tignan niyo po sabi rin po rito ni Apostol Pablo, kasi God's mission in the world is to save people and sanctify His people. Hindi ka lang iniligtas ng Panginoon, kapatid. Ikaw ay pinababanal pa ng Diyos. Binibigyan ka ng kapangyarihan to say no to sin. Kaya dapat makita po natin ito, Christ died that those who live might no longer live for themselves, but for Him who for their sake died and was raised. Alam naman natin ang ginawa ng Panginoon. Siya'y namatay para sa atin. Ngunit sa ikatlong araw, nabuhay namang muli ang ating Panginoon. Upang ang sino mang sasampalataya sa Kanya, hindi na mabubuhay pa para sa Kanyang sarili. Ang gaganda ng mga sinasabi sa banal na kasulatan. Pakibasa nga po natin yan. We were chosen in Christ before the foundation of the world that we should be holy and blameless before Him. Biro nyo, pinili pala tayo ng ating Panginoon bago niya palalangin ang mundong ito upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Banal at walang kapintasan sa harapan niya. Yan po yung pagkakapili ng Diyos sa atin. Before the foundation of the world. Ephesians 5:25-27. Christ loved the church and gave Himself up for her that He might sanctify, pabanalin, so that He might present the church to Himself in splendor, without spot or wrinkle. Walang anumang uri ng bahid, ng kasalanan, ng anumang pagkasira. Sabi nga, or any such thing that she might be holy and without blemish, upang maging banal at walang kapintasan. Yan ang plano ng Diyos, mga kapatid. Ako po'y 63 na, coming to 64 this coming September. Dapat dumarating na sa buhay natin. From glory to glory to glory. Sabi po ni Vince Lombardi,
Pakibasa nga po natin. Perfection is not attainable, but if we chase perfection, we could catch excellence. We could catch excellence. Si Vince Lombardi is a national football coach sa Amerika. 4 na beses niyang ipinanalo ang kanyang team, ang kanyang koponan. Because of that slogan, or perfection is not attainable, but if we chase perfection, we could catch excellence. Sa sports, merong mga nakaka-perfect. How about sa ating Kristiyano? Dapat ito yung maisa-isip natin sa mga panahon natin ngayon, na masyado ng lubha ang kasalanan. Gusto ko pong sabihin sa inyo, meron bang perfect na tao? Nagkakamali kayo pag sinabi niyong wala po. Kaya masarap nagbabasa talaga ng Bible. Ng buo, from cover to cover. Basahin po natin ang sinabi sa aklat ng Job, chapter 1. Sabi po sa aklat ng Job, no po, especially sa King James Version, at saka sa, alam ko, sa NASB, and at the same time sa New King James Version. Ang sabi po rito, sino po may mga King James sa inyo na Bible? Pwede pong kayo na magbasa? Ano sabi po dyan? Sige. There was a man in the land of Uz, whose name was Job. And that man was, ano sabi po dyan? Perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. So may perfect bang tao? Sino? Si Job. Hindi lang basta yung writer ang sumulat nito. Sa verse 8, sabi po ron, and the Lord said unto Satan, sinabi ni Satanas, ng Panginoon kay Satanas, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth? Walang katulad niya sa mundong ito. A perfect and an upright man, one that feareth God and eschewed evil. Ang Diyos po nagsabi nito. Although, alam natin, Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala. Walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Pero hindi lang doon natatapos yung verse na yun. Pagpatuloy niyo po yung buong chapter ng Romans chapter 3, makikita niyo, pinabanal tayo ng Panginoon. Hinango tayo doon sa pagkakasala. Mga kapatid, ang sarap pag-aralan itong talatang ito. Dahil sa panahon po ngayon, yung the word perfect kasi, sa mga ibang translation na, pinabababaw na. Pinabababaw na. Sino pa? Si Noah sa Genesis chapter 6, verse 9. Sa Genesis chapter 6, verse 9, ito po yung sinasabi. These are the generations of Noah. Noah was a just man and, ano po sabi dyan? 6:9? Noah was a just man and perfect in his generation. Perfect in his generation. And Noah walked with God. So may dalawa na. Di ba? Lahat nagkasala. Pero hindi ka mananatili dun sa pagkakasala. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, Romans 6:1 and 2, shall we go on sinning so that the grace may abound? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang sumagana ang habag ng Diyos? Sabi ni Apostol Pablo, absolutely no. No way. Bakit? Sabi ni Apostol Pablo, patay na tayo sa kasalanan. At ang patay, wala nang magagawa pa. Liban na lang kung hindi mo alam kung sino ang tumubos sa iyo. Liban na lang kung ang pananampalataya mo, hindi yung sa sinasabi,
at ginawa ng ating Panginoong Yesus. Mga kapatid, ito pong katuruang ito, gusto ko makita natin lahat, especially sa Arise and Shine churches. Kasi nakakalungkot po. Minsan may mga nagpo-post pa, walang perfect. Lahat tayo makasalanan. Pastor lang nagsasabi nun. May elder pang nag-quote nun. Teka. Sabi ko nga isipin ninyo anong ginawa ng ating Panginoong Yesus. He was a perfect God, blameless. Para ano? Kasi when God created us, Genesis chapter 1 verse 27, God created us into His own image. Sa kanyang imago Dei. When Adam and Eve was created by God, it was perfect. By the way, lahat nga ng nilikha ng Panginoon, ilang beses binanggit yun. Sa Genesis. Lahat ng nilikha ng Diyos. Pero dahil nga sa kasalanan, nadungisan tayo. Pero ang ginawa ng Diyos natin, ng ating Panginoong Yesus, ibinalik niya yun. Kaya nga lahat ng kasalanan mo, kapag tinanggap mo si Jesus, binubura na, pinapatawad na. At yun ang idinidiin ng dyablo sa atin. Hanggang ngayon, makasalanan ka pa rin. Hindi ka pa rin pwedeng maging matuwid. Huwag natin pakinggan ng dyablo. Huwag natin pakinggan ng mundong ito, mga kapatid. Sana yun po yung maging kaisipan natin. Ako, nanonood ako ng Warrior Maganda kasi gusto ko yung mga bakbakan Pero dun sa Netflix na series ng Warrior, may mga masamang sin. Pino-forward ko kagad. Ayokong panoorin So hindi ka nagkasala. 'Di ba? Pan-3 season na ako dun sa Warrior kasi gusto ko yung istorya nung paano napunta yung mga Chinese, yung mga Irish doon sa Amerika, paano nagkaroon ng magulong buhay. Mga kapatid, si Abraham, sabi sa Genesis chapter 17, verse 1, ito yung gusto ng Panginoon kay Abraham. Sabi po rito, when Abraham was 99 years old, and the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect. Walk before me. Lumakad ka sa akin. Sumunod ka sa akin. And be thou perfect. Magpakaganap ka. Magpakasakdal ka. Ito yung gusto ng Diyos sa ating lahat. Kasi yun nga pagka tinanggap mo na lang yung, wala namang matuwid Para na lang, ang dali mong magkasala. Kaya nga may umalis sa amin sa church Kasi sabi niya, ganito na ako Ganyan ka na? Ibig mong sabihin, 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yun. Dati mong pagkatao. Ngayon kung sinasabi mo, ganito talaga ako Hindi ka na born again. Hindi mo tinanggap si Jesus. Amen po ba? Sana makita natin itong mga ganitong katuruan, mga kapatid. Dumating nawa yung time na makita natin ito. Kaya nga po si King Hezekiah, sa 2 Kings chapter 20, verse 3, maganda rin po itong nangyari kay King Hezekiah. King Hezekiah ay sinabi sa kanya ni Prophet Isaiah na fix your things, fix your family.
You are about to die, mamamatay ka na. Pero ano ang sinabi ni King Hezekiah sa ating Panginoon? Sa 2 Kings chapter 20 verse 3. Ito po sinabi ni King Hezekiah. I beseech thee, O Lord, remember now how I have walked before thee in truth and with a perfect heart. How I walk with thee before truth and with a perfect heart. Kaya nga, di ba, kinakanta rin natin yun. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Huwag lang nating basta kantahin. Internalize natin. Linisin mo ko talaga, Panginoon. Sino na po rito, isang araw hindi nakakagawa ng kasalanan? Praise God. Isang linggo, wala kang nagawang kasalanan? Praise God. Isang buwan nakita mo, naging matuwid ka sa isip, salita at sa gawa? Praise God. Tapos bigla ka nagkasala. Ano lang dapat mong gawin? Humingi ka ng tawad. Ganun lang yun. Ganun lang kasimple yun. At pagkatapos, pababanalin ka ulit. Kaya nga 1 John 1:9, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive you. And, ano sabi dun sa kasunod na yun? Kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan, siya ay tapat at banal, at ikaw ay patatawarin. Lilinisin ka sa lahat ng iyong mga kasamaan. Kapatid, yung mga talatang niyan, yan yung gusto ng Diyos para sa atin. Kaya nga as I read the Bible, lahat ng sulat ni Apostol Pablo, mga greetings niya to the saints, to those who are in Corinth, mga banal. So sino po ang banal dito? Pakitaas ang kamay. Iilan lang? Ano ba naman kayo? Sino ba ang Diyos ninyo? Pwede ba? Kapatid, alisin niyo na yung ginawa ng diablo sa atin, ng mundong ito. Sana yan po yung makita natin. Ano po? Kaya nga, sabi ng Romans 12, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice. Ano pa? Banal. Holy. Kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang tunay ninyong pagsamba. This is your spiritual act of true worship. Kapatid, alam niyo, malapit nang dumating ang Panginoon. At sa pagdating ng Panginoon, gusto niya, ang dadatnan niya, spotless, without wrinkle, without stain. Holy. Ito yung dapat ilagay natin sa puso't kaisipan natin. Kaya nga, do not conform to the pattern of this world. Huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. But be transformed by the renewing of your mind. Magbago na tayo ng pag-iisip. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Sa bahay po namin, maraming iba't ibang translation. Pero I do believe kasi ang King James, yan ang unang translated Bible, no po, sa Hebrew at Greek. Ngayon kasi pinabababaw na talaga eh. Kaya ingat din po tayo sa mga binabasa natin. No? Alam niyo po ba, ang pagsusulat ng Biblia, it takes 2,000 years. More than 40 plus authors. At yung mga essence, yung mga nagsusulat ng Bible, bago po nila isulat yan, maliligo sila, magbibihis sila. Pagka nagkamali ng isang stroke lang o isang quit lang, uulitin nila ulit yun from the beginning. Ngayon kasi parang ang Biblia ay wala na eh. No po? Kaya nga, Holy Bible, banal na kasulatan. Para maging banal po tayo, mga kapatid. Tingnan niyo po
Ang sinabi ni Apostol Pablo, Colossians chapter 1, 28 to 29. We proclaim Him, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone, ano sabi po dyan? Perfect in Christ. For this I told, ito yung pinaghihirapan ko. Ito yung tinatrabaho ko, sabi ni Apostol Pablo, for this I toil, struggling with all His energy that He powerfully works within me. Sabi sa Tagalog, iyan ang dahilan kung bakit we proclaim, ipinangangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan, warning and teaching. Kasi ngayon, alam nyo, gusto rin ng mga tao, puro encouragement. Wala nang warning. Wala nang teaching. Pero yung last letter ni Paul sa 2 Timothy, ang inuna niya ron. 2 Corinthians chapter 4, 1 and 2, inuna niya ron, rebuke, correct, and encourage with great patience. Ano una? Rebuke. Marami kasi ngayong Kristiyano, ayaw nang nare-rebuke. Gusto ko, dapat ba kasi na ako pagod na ako, ang dami-dami ko ng problema. Hindi mo ba ako i-encourage? Bago ka ma-encourage, kinakailangan ka munang ma-rebuke, ba-correct ka muna. Amen? Hanggat hindi nakokorek yung buhay mo, hanggat hindi nare-rebuke ka, hindi ka ma-encourage talaga kahit anong gawin na pag-encourage sa'yo. Kaya alam niyo po, sa mga pastor, minsan si Pastor Say, nasasabihan din kayo ng pasalamat niyo po yun. Sabihin niyo nga, Pastor, salamat po, Pastor Sorel. Lalo na pagka nire-rebuke mo kami. Nakikita ko yan eh. I've been a Christian now for more than 40 plus years, 4 na dekada na. Dapat talagang mag-grow na po tayo. No? Ang ganda niyan, Iyan ang dahilan kung bakit ipinangangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan. Ganap, holy, without blemish. Ito ang pinagsisikapan matupad sa pamamagitan ng kalakasang kaloob sa akin ni Kristo. Kapatid, God's Word is very serious. And it can really transform, renew your life, make you holy. Ako, dati po talaga akong makasalanan, pero I really thank God now. How it changed my life. Kaya nga, natutuwa ako sa Diyos eh. Sana dapat kasama ko po si Pastor Peter dito. Si Pastor Peter Villarin. 28 years na nakulong. Parang mga katulad namin. Pag tinitigan mo, babanatan ka kagad. Pero ngayon, mga binago na yung buhay ng ating Panginoon. Sabi nga rito, at kayo nang dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa, ay pinagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Kaya alam niyo, kung meron tayong mga secret sin na tinatago, ilantad na natin yan. Paalis na natin sa Panginoon ang lahat. Kaya napakahirap po yung Matthew 7:21, di ba? Nangaral, nagpagaling, gumawa ng himala, pero sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala, mapaggawa ng masama. At ako po, alam ko, yan din ang gusto ng inyong pastor. Makaharap tayo sa ating Diyos.
At sasabihin ng Panginoon, pagharap natin sa Kanya, well done, good and faithful servant. Tingnan niyo po, mga kapatid. By the way, the word holy, perfect, mature, complete, interchangeably ginagamit yan sa Bible. Ano po? Ginagamit yan interchangeably. Holy, perfect, mature, complete. Kaya lang ngayon talaga, pag sinabing perfect, wala, si perfecto lang ang perfect. Nagpapaka-perfect ka sa trabaho mo, nagpapaka-perfect ka sa mga assignment mo, tapos yung buhay mo, hindi kaya? Kaya. Tingnan niyo po, may holy ground nga, may banal na lupain, may banal na assembly, may banal na dwelling, may banal na garments, holy garments. Ang dami niyan, 611 times na ginamit. May banal na halik, may banal na langis. So ang dami, may holy hands, may holy nation, may holy apostles, may holy city, may holy brethren, banal na mga kapatiran. Yan po, mga kapatid, no? May holy instrument, may banal na pangalan. Tapos banal na Kristiyano, wala. Kapatid, sana maisip po natin ito. So, kaya sa book of Colossians addresses problems in the church and challenges believers to examine their lives. Dapat tignan natin ang ating buhay. Ano po? Examine natin. Lord, ako'y Kristiyano na. Nakita na ba yung pagbabago sa akin? Ako'y lumalakad na ng may kabanalan. Sabi nga, the epistles of Colossians proclaim Christ to be the supreme power over the entire universe and urge Christians to lead godly lives. Gusto niya magkaroon tayo ng magandang buhay. No? Ito po, mga kakilala ko. Naalala ko yung si Ray Malate. Tinanggap ng Panginoon, naging maayos, tapos wala. Bumalik sa paggaano ng droga, pambababae. Nakita na lang diyan sa may Kabuyaw, sa isang mall diyan, umaga, binaril sa ulo, patay. Si Teacher Ray, pagdating ko sa Arise Sunshine Academy, meron palang baklang teacher doon. Kasi may isang estudyante, hinipuan daw siya sa puwet. So dahil mahal natin ang tao, kahit gano'n ang niya, sabi ko, punta ka sa Prayer Mountain. Isang buwan ka ron, o kung ilang linggo ka, may sweldo ka pa rin. Kausapin mo ang Panginoon dahil hindi yan ang ginawa ng Diyos. Punta naman siya. Pero hindi ko alam kung talagang yun ang pinuntahan niya. Hindi ko na-chinek. Pero alam nyo, one time, pagkatapos ng salary ng mga teacher, nung gabi na yun, nandun siya sa may Santa Rosa, doon sa Meriles, nakipag-sex pala sa isang kabataang lalaki. At nung hindi magkasundo, nasaksak siya at napatay. Si Oyet, isa-isang anak na lalaki, tinanggap ang Panginoon, pinalaya ng Diyos, bumalik, nabaril din. Si John, inalagaan din ng Panginoon, pati yung kanyang buong family. Alam niyo kasi ito yung danger. Ito po yung danger. Si John, masyado siyang, pagka na kay Kristo na, hindi na maaagaw pa.
Ang tindi ng assurance of salvation. Kaya nga yung once saved, always saved. Abay, medyo delikado yan. Ang dami ko nang alam ng mga conservative Baptist. Yan ang pinangahawakan. Although ako'y naniniwala, kapag katunay kang totoo, hindi ka na maaagaw pa sa Panginoon. Pero yung meron bang totoo na iiwanan mo yung asawa mo? Mangangalunya ka? Naalala ko yung taxi driver. Sabi niya, dati po akong pastor eh. Sabi ko, ba't di ka nagpapastor ngayon? Kasi nag-aaway kami ng misis ko. May babae na ho ako. Sabi ko, okay na kayo? Hindi ho. Doon na ako sa aking kung tawagin, kabit niya. Sabi ko, pupunta ka sa impyerno. Hindi ho. Niligtas na ako ng Panginoon eh. That is a danger doctrine. Kaya nga, ang linaw ng sinasabi ng banal na kasulatan. Ang mga sinungaling, ang mga magnanakaw, ang mga nangangalunya, ang mga nakikiapid, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Huwag nating gawing license ang grace ng ating Panginoon. Yan, si Bangis, di ba napunta siya rito? Nadala ko nung minsan. Si Bangis, 49 ang pinatay. Pero nakakilala sa Panginoon, diyan sa Kalamba City Jail. Nahabag ang Diyos, kahit hindi siya dapat palayain. Sabi nga nung abogado niya, nung pinuntahan namin ni Pastor Mar, ni Pastor Louie, ay, pag umamin po yan, naku, habang buhay po yan. Kilala ko yung judge, sabi ng abogado niya. Sabi ko, doon sa lawyer, sir, meron din pong himala. Sabi ng lawyer, walang himala sa kaso. Pero nakalaya, nakapagbagong buhay. Kaya lang dumating yung time, may hawak ulit ng baril. Sabi ko sa kanya, Bangis, Bibencio, huwag mong biruin ng Panginoon. Magkakasakit ka na lang para hindi mo masiraan ng puri ang Diyos. 3 beses pong na-heart attack. Hanggang si Bangis na kilalang-kilala po dyan dito sa Kalamba. In fact, paglaya po niya, binigyan kagad siya ng sasakyan ng dating mayor. Bibencio Alcobar. Inatake sa puso, 3 beses. Ganon niya. Pastor Jubel pa, Pastor Jubel. Okay pa yung grace ng Panginoon sa kanya, at least. Pero gusto ba natin mangyari yun? Merong pamilya ng pastor. Yan, alam natin, si Eli. Diba? Ako, nakakita na rin ako ng pamilya ng pastor. Kaibigan ko pa. Ang tindi rin ng mga nangyari sa mga anak niya. Puro pangangalun niya. Tapos yung pinsan, inasawa. Yan namang nangyari. Sabi nga, you did it in secret, I will expose it in broad daylight. Baka mamaya may isa rito. Di ba? Baka mamaya may isa rito. Kaya warning yan. Kapatid, mahal tayo ng Diyos. Biro mo, wala kang kamukha, wala kang kahawig, kilalang-kilala ka ng Panginoon. Kaya madalas ko yan sinasabi, look at your fingerprints, your DNA, your eyelid, your voice modulation. You are fearfully and wonderfully made by God. Kilalang-kilala tayo ng Diyos. I hope makita natin yung mga ganyang bagay. No po? God has determined, as He said in Luke, that the secrets will be uncovered. The truth will come forth, and God's thought about every behavior and action will be vindicated. What's done in the dark will come to light. And thank God He has created it to operate so. Yan mga talata na yan. Kaya pwede ba sabihin mo sa katabi mo, magpakabanal ka na. Talikdan na lahat. Anumang bagay yan.
Meron pong pastor na nagalit sa atin ngayon. Pilit kong ako nakikipag-reconcile 5 times. Kasi ayoko nang may kagalit eh. Hanggang sa kinausap na ako ng Panginoon. Nasabi na, you've done your part. Bahala na ang Panginoon. Yung mga galit, yung mga sama ng loob, alisin natin yan. Ayan. Tingnan niyo ang Book of Corinthians. When we say Corinthianize, talagang malala yan. Pero alam niyo ba, sa Book of Corinthians, pag binasa niyo yung chapter 1, gusto ko lang ipakita sa inyo ang kaisipan po ni Apostol Pablo. 1 Corinthians chapter 1, ito po kasi yung kaisipan ni Apostol Pablo eh. Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes, our brothers, unto the church of God which is in Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Tinawag para maging banal. Pero tingnan niyo po, chapter 1, 10-12, quarrel in the church, divisions and pride in the church, ini-expel yung mga immoral brother. Ako sa pagpapastor ko po, isa pa lang ang na-expel ko. Isa pa lang po. Kaya yung buong family nagalit sa akin o sa aming mga leaders sa church. Kasi grabe naman talaga eh. No? Inaamin niya na siya'y bakla, binigyan na ng pagkakataon ng Panginoon. Pinasok natin ang Bible School. Doon sa Bible School, may ginawang kalukuhan. Kawalang niyaan. Kapatid, ito ang buhay. Reality ang buhay na ito. Kapag wala ka talaga sa Panginoon, hindi totoo talaga ang pag-ano mo. Ang dali mong hikayatin ng dyablo. Kaya in-expel namin siya. Dapat nga ipakukulong siya nung kabataang lalaki na inabuso niya. Kaya lang, kinausap namin, nagmakaawa ako. Patawarin niya yan. Kasi yung tatay niyan, hindi maayos, iniwan sila. Pinabayaan siya. Kaya lumaking bakla. Pero meron din tayong kasamang bakla ngayon, si Brother Emil, hindi na siya bakla. Lalaki na, pagsasalita niya, hindi mabago. No po? So, lawsuits, sexual immorality. By the way, huwag kayong magdidemanda. Kasi pag nagdemanda ka sa kapwa mo Kristiyano, sabi ni Apostol Pablo, talo ka na. When you sued your brethren, you are already defeated. Sabi ni Apostol Pablo. So, kasi lahat tayo haharap sa hukuman ng ating Panginoon. Ano man ang ating ginawa nung tayo nabubuhay pa sa mundong ito. Pero tingnan nyo yung last letter ni Paul sa 2 Corinthians chapter 13. We are glad our prayer is for your perfection. Ganda ng sinabi ni Apostol Pablo. Kami nagagalak at ang panalangin namin ay para sa inyong kasakdalan. Sabi na rito, no? For God, whenever we are, but you are strong, and our prayer is for your perfection. Ito yung panalangin namin. Bagamat ang puro makasalanan yung pinakita sa aklat ng Korinto. Diba? At lalo pang napaganda, yung second to the last verse, 2 Corinthians 13:11. Finally, brothers, goodbye. Anong kasunod? Aim for your perfection. Aim for your perfection. Live at peace, and the God of love and peace be with you. Wow! Kaya mga kapatid, minsan pa, sabihin mo sa katabi mo, Brad, perfect ka. Sister, perfect ka. You are
fearfully and wonderfully made by God. Nanay, nag-iisa ka lang sa mundong ito. Kahit isa ka na lang sa mundong ito, mamamatay ang Panginoon para ibalik yung image niya. Which is the image of God is perfect. Iya, banal ka. Kaya kuminsan pagka may inuutos ang mama mo, ay hindi, masunurin pala ako. Dapat yun po yung mga kaisipan natin. Ikaw rin, banal ka. Pwede kang walang magawang kasalanan, 1 buwan, 2 buwan, tapos nagkasala ka ulit, Lord, patawarin mo ako. Pag ginawa mo yun, pinapabanal ka ulit ng ating Panginoon. Amen. Ano po? So, we are glad our prayer is for your perfection. Sana makita po natin yan, mga kapatid. Sa mga mag-asawa, sa mga may boyfriend and girlfriend relationship. Diba? Kaya kayong mga kabataan dito, hanggat walang kasal, no premarital sex. Sana makita natin yan. Hindi na tayo makasalanan pa. Oo, makasalanan tayo dati, pero nung tinanggap natin si Jesus. Amen po ba? Nalilinawan po ba tayo? Kaya sabihin mo pa, minsan pa sa katabi mo, lahat ng narinig mo, isaksak mo sa isipan mo. Ano po, lahat ng narinig mo, huwag mo nga alisin sa isipan mo, kapatid. Huwag mo nga alisin. Sa isip at sa puso mo. Kasi, biro nyo, tignan yung kabutihan ng Panginoon. Maghanap ka ng kamukha mo, wala kang makikita. Kahit may kakambal ka, iba ka pa rin. Ganyan tayo kakilala ng ating Panginoon. Kaya nga bawat isa sa atin talagang mahal na mahal ng Diyos. Di ba sa oras na ito, isa yan sa panalangin natin. Isa yan sa panalangin natin. Itong lahat ng narito, Lord, mga pinabanal mo na kami, mamumuhay kaming may kabanalan. Magkakaroon kami ng tunay na pagkatakot. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Tama na ang kasalanan. Tama na ang pagsisinungaling. Tama na ang pandaraya. Mamumuhay na ako talaga ng may kabanalan kasama si Kristo. Pwede bang ipag-pray po natin sa oras nito, yung mga ganyan? Let's pray, brothers and sisters. Mula sa araw na ito, Panginoon, alam namin, tagal ko ng Kristiyano, tinanggap na kita. Makikita na nila yung pagkakaiba ng buhay na nakaugnay sa iyo. At alam ko, malulugod ka, Panginoon, kapag lumilipas ang araw, ang mga gabi, ang mga linggo, wala kaming nagagawang kasalanan because sa ginawa mo. Sa banal na Espiritu na laging nagpapaalala sa amin. God, salamat po. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ng iyong katuruan. Binuhay mo na kami, inalis mo na kami, Panginoon, sa kapangyarihan ng kasalanan. Salamat po. Continue to bless this church, oh God. Continue to make Pastor Sorel, his wife, and their children to be holy, blameless, oh God. Mga banal
sa kapanahunan. Thank you, Lord, for the life of Noah. Thank you, Lord, for the life of Job. Thank you, Lord, for the life of Abraham, the life of King Hezekiah, the life of Paul. Kaya pala, nung mga huling parte na ng buhay ni Paul, O God, he fought the good fight of faith. He finished the race. Kaya nandun na yung crown na ibibigay mo sa Kanya. Panginoon, pabanalin mo kaming lahat. Ingatan niyo po kaming lahat. At naniniwala kami sa iyong kaharian, wala nang kasalanan pang makakapasok. Pagpalaan niyo po ang bawat isa. Patawarin niyo kung meron pong mga nagawang kasalanan. At simula sa araw nito, we are dead to sin. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Maraming salamat. Gandang ng Panginoon. Salamat po. Tayo po ay pasalamat Diyos na buhay. Hallelujah. Thank you, Lord.